Lumaki ako sa isang liblib na baryo sa Siquijor. Tahimik, mapayapa, at napapalibutan ng mga makakapal na puno ang aming lugar. Pero sa bawat sulok ng aming baryo, may mga kumakalat na mga kwentong pinaniniwalaan pa rin ng mga matatanda, mga alamat at mga kababalaghan daw na nangyayari tuwing gabi. 7 taong gulang ako noon nang masaksihan ko ang nakakatakot na pangyayari sa aming baryo. Tawagin niyo na lamang po akong Ben, hindi ko tunay na pangalan. Sa gitna ng gubat, may isang bahay na pinakaiiwasan ng mga taga-baryo. Ang bahay ni Tandang Taleng o Lola Taleng gaya ng tawag ko sa kanya. Si Lola Taleng ay kilala sa buong baryo bilang aswang. Sabi nila, kapag gabi raw ay naririnig ang pagaspas ng kanyang mga pakpak at kapag may namamatay o nagkakasakit, pangalan niya agad ang unang binabanggit. Pero hindi ko kailanman na pinaniwalaan iyon. Kuba siya o. Ang isang mata ay pisak at ang ngipin ay nakausli. Ang puting buhok niya ay sobrang haba, minsan abot hanggang tuhod kapag hindi nakatali. Puti na talaga kasi matanda na siya. Nag-iisa lang siya sa buhay, pero sa kabila ng kanyang anyo, napakabait niya sa akin. Madalas kasi akong maglaro sa gubat noon. Naghahanap ako ng mga gagamba na isasali ko sa sabong ng mga bata sa baryo. At sa tuwing napapadpad ako malapit sa kanyang bahay, nakikita ko siyang nag-aani ng mga dahon o ugat ng mga halamang gamot na siya mismo ang nagtatanim. Hoy bata, halika rito. May dinuldog ako rito. Kakagata lang, mabagal at mahina niyang sabi. Hindi ko siya tinanggihan ni minsan. Masarap kasi siyang magluto, lalo na yung dinuldog o binignit niya. Kakaibang tamis at linamnam, parang may mahika sa bawat subo. Lahat ng sangkap, galing lang daw sa bakuran niya. Kamote, saging na saba, langka at gabi. Siyempre ang sago binili na po siguro sa palengke. Noong una, takot na takot akong lumapit. Kasi nga sabi ng mga bata sa baryo, "Huwag kang lalapit kay Lola Taleng, kakainin ka noon." Pero nang minsan na naipit ako ng sanga sa gubat, siya ang unang tumulong sa akin. Nilagyan niya ng dahon, dinuraan ng kaunti. Sabay dasal ng hindi ko naintindihang salita. Makalipas ang ilang minuto, nawala na ang kirot. Simula noon, naniwala akong hindi siya masama. Sa aming baryo, mabilis kumalat ang tsismis kaysa apoy. Sabi ni Mama minsan habang naglalaba, "Ay nako anak, huwag ka na masyadong pumunta sa gubat. Narinig mo ba kagabi? May namatay na naman daw na kambing, kinain ng aswang." "Si Lola Taleng na naman po ba?" tanong ko. Sino pa nga ba?" sagot ni Mama habang umiling. Gusto kong ipagtanggol si Lola Taleng, pero bata pa ako noon. Sino ba naman ako para kontrahin ang mga matatanda? Baka hindi lang kurot sa singit ang abutin ko. May isa pa ngang pagkakataon. Namatay ang sanggol ng aming kapitbahay. Umiiyak ang mag-asawa habang sinisisi si Lola Taleng. Kinapang niya siguro kagabi. Narinig kong may kumakaluskos sa bubong. Sigaw ng ama ng sanggol. "Hindi siya tao. Dapat sunugin na ang bahay niya." Sigaw naman ng isang kapitbahay.
Noong gabing iyon, umiiyak ako habang nakasilip sa bintana. Nakikita ko sa malayo ang mga aninong may hawak na sulo papunta sa gubat. Gusto kong tumakbo, gusto kong ipagtanggol si Lola Taleng, pero natatakot ako. Bata lang ako noon. Kinabukasan, nakita ko siyang nakaupo sa harap ng kubo niya, hawak ang mga paso ng halamang nasunog. Tahimik lang siya, pero sa mga mata niya, alam kong nasaktan siya. Ayos lang ako, bata, mahina niyang sabi. Sanay na ako sa mga akusasyon nila, pero darating ang panahon, malalaman din nila ang totoo. Hindi ko pa noon naiintindihan ang ibig niyang sabihin. Makalipas ang ilang linggo, dumating ang isang magandang babae sa baryo. Kumikinang ang kutis, makinis at maputi. Sabi ng mga matatanda, kamag-anak daw siya ng yumaong may-ari ng malaking bahay sa kabilang dulo ng baryo. Ang bahay na matagal nang walang nakatira. Ang pangalan niya raw ay Maristela. Tahimik, mahinhin at laging nakangiti si Maristela. Halos lahat ng lalaki sa baryo namin ay napapalingon kapag dumaraan siya. Maging si Kapitan, parang laging nag-aalok ng tulong. Pero mula nang dumating siya, parang nagbago ang ihip ng hangin sa aming baryo. Lalong naging masigla ang mga tao, pero kasabay niyon, nagsimula ring maganap ang mga kakaibang pangyayari. Una, isang alagang baboy ang natagpo ang patay sa likod ng bahay ni Mang Tano. Walang sugat, pero parang nawala ang mga laman sa loob. Pumayat ang baboy, parang kumapit na ang balat sa buto. Sumunod, isang buntis ang nakunan nang wala naman daw malinaw na dahilan. At gaya ng dati, si Lola Taleng na naman ang kanilang pinagbintangan. May nakita akong anino kagabi. Malaki at kuba. Si Lola Taleng yon. Sigaw ng isang babae. Naku, sana ipatapon na talaga yung matandang yan. Dagdag pa ng ibang kapitbahay. Tahimik lang akong nakikinig sa kanilang mga usapan. Pero sa loob-loob ko, mali ang pinagbibintangan nila. Dahil sa tuwing may nangyayaring ganito, lagi kong napapansin na wala si Maristela sa baryo. Lagi raw nasa bayan o kaya naman ay natutulog daw sa kanyang malaking bahay. Isang gabi, sinundan ko siya. Mabagal siyang naglalakad sa dilim, bitbit ang isang lampara. Tahimik ang paligid, mga tunog lang ng mga kuliglig ang naririnig ko. Dumaan siya sa tabi ng ilog, papunta sa gubat kung saan naroon ang bahay ni Lola Taleng. Nagtago ako sa likod ng malaking puno, halos hindi ako mihinga. Natatakot ako na mahuli niya. Nang marating niya ang isang malawak na bakanteng lugar, bigla niyang inilapag ang lampara. At sa harap ng mga mata ko, nakakita ako ng isang bagay na hindi ko kailanman malilimutan. Ang maganda, mahinhin at maputing si Maristela na kinababaliwan ng mga taga-baryo ay unti-unting nagbago ng anyo.
Lumaki ang mga mata niya at namula. Humaba ang dila at naging manipis. Tumulis ang mga kuko. At mula sa likod niya, unti-unting lumabas ang mga pakpak. Isa siyang aswang. Napatakbo ako pabalik sa baryo. Nanginginig ang katawan ko at hingal na hingal ako. Pero paano ko ipapaliwanag sa kanila? Ako lang ang nakakita at kung sasabihin ko, baka hindi sila maniwala dahil bata pa ako noon. At baka sabihin lang nila na nananaginip lang ako o imahinasyon ko lang. Kinabukasan, may isa na namang insidente. Ang anak ng albularyo na si Lito ay natagpo ang patay sa tabing ilog. Walang sugat pero parang wala na ring dugo sa katawan. Galit na galit ang mga tao. Sa harap ng kapilya, nagtipon-tipon silang lahat. May hawak na mga sulo, itak at kahoy. At ang leader nila ay si Kapitan mismo. "Tama na, dapat nang tapusin to," sigaw ni Kapitan. Si Tandang Taleng ang dahilan ng mga kamatayan sa baryo. Sunugin natin ang bahay niya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sumigaw ako kahit nanginginig ang boses ko. Hindi si Lola Taleng ang aswang. Si Ate Maristela po. Nakita ko siya kagabi. Natahimik ang lahat. At bago pa ako makapagsalita muli, may malamig na kamay na biglang humawak sa balikat ko. Si Ate Maristela. Nakangiti siya sa akin, pero nakakatakot ang mga tingin niya. "Bata ka pa, anak. Masyado kang mahilig sa kwento," mahina niyang sabi. "Tara, ihahatid na kita sa nanay mo." Pero alam kong may iba siyang plano. Bago pa siya makalapit, may sumigaw na mula sa likod namin. "Tama na, Maristela," sigaw ni Lola Taleng. Nakatayo siya sa gitna ng madilim na daan. May hawak na baging o sanga at isang supot. Nag-iba ang hangin. Biglang lumamig at naramdaman kong parang huminto ang paligid. Tumawa si Ate Maristela. Tawang nakakatakot. "Matanda kang mangkukulam. Dapat matagal ka ng patay." Sigaw ni Ate Maristela. Ngunit mariing sagot ni Lola Taleng. "Hindi ako mangkukulam. Ako ay manggagamot at tagapagtanggol ng baryong ito mula sa kagaya mo." Hinagisan ni Lola Taleng ng langis si Ate Maristela at hinampas ng parang baging na mahaba. Tinamaan si Maristela at agad na lumipad. Nagngangalit ang kanyang mga pakpak at ngipin. Naririnig ko ang sigaw ng mga tao sa baryo. Ang iba ay nagsitakbo. Ang iba naman ay nanunood lamang mula sa malayo. Habang naglalaban ang dalawa, nakita kong umiiyak si Lola Taleng. "Ginawa kong lahat para protektahan kayo," anya. "Pero laging ako ang sinisisi niyo." Sa huling pagkakataon, inihagis ni Lola Taleng ang tirang langis sa botelyang hawak niya at hinampas muli ng baging si Maristela. Tinamaan siya at napahiyaw ng malakas. Mabilis siyang lumipad pero bago siya tuluyang lumipad papalayo, sinugod niya muna si Lola Taleng. At nang tuluyang mawala si Maristela, wala nang bakas ng aswang. Ngunit si Lola Taleng ay bumagsak sa lupa na sugatan. Nilapitan ko siya agad. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Malamig na.
Anak, mahina niyang sabi. Tandaan mo, huwag kang matutong humusga. Hindi lahat ng pangit ay masama at hindi lahat ng maganda ay mabuti. Yun ang huling salita niya bago siya pumikit. Pero bago siya nalagutan ng hininga, ay may iniabot siya sa kamay ko. Isang maliit na parang notebook. Inilibing namin si Lola Taleng sa tabi ng kanyang kubo. Marami ang naawa at nagsisi, pero huli na ang lahat. Wala na si Lola Taleng. Mula noon, nagbago ang baryo namin. Nawala ang takot tuwing gabi, pero naiwan ang alaala ni Lola Taleng. Sa gitna ng gubat, itinayo namin ang maliit na altar para sa kanya. Bilang pag-alala sa babaeng hinusgahan ng lahat, pero siya pala ang magliligtas sa buong baryo. Lumaki akong dala ang aral na iyon. At hanggang ngayon po, lagi ko pa rin dala ang maliit na notebook na binigay sa akin ni Lola Taleng. Ang sabi po ni Mama, anting-anting daw po iyon. Kaya binalot niya po sa maliit na tela, saka tinahi ang mga gilid at nilagyan ng tali para lagi ko daw po suot. Mula po noon, hindi po ako nagkakasakit at laging magaan ang pakiramdam ko. At sa tuwing nakakakita ako ng dinuldog o binignit, ay naaalala ko si Lola Taleng. Pakatandaan, huwag husgahan ang isang tao batay sa panlabas na anyo. Ang kabutihan ay hindi nasusukat sa ganda ng mukha o anyo, kundi sa dalisay na puso at gawa.